Alam mo yon, paano kung yung isang karanasan na malapit sa kamatayan maging daan pala para makita mo yung kabilang buhay? Sa pagtalakay natin ngayon, sisiyasatin natin yung napakapambihirang kwento ni Narciso Olalo. Isa siyang lalaki na nagsasabing nagkaroon siya ng isang banal na paglalakbay na, nagbigay sa kanya ng isang napaka-espesyal na misyon dito sa lupa. At eto yung pinakasentro ng testimonya niya. Isang idea na parang baliktad sa lahat ng alam natin. Kasi iniisip natin ang paraiso nasa langit, di ba? Pero para sa kanya, paano kung nandito lang yan sa tabi-tabi, sa ibang dimensyon nga lang? Agad-agad, mapapaisip ka talaga kung ano nga ba ang totoo tungkol sa kabilang buhay. So bago natin maintindihan yung buong paglalakbay niya, kailangan muna nating balikan yung mga medyo kakaibang nangyayari sa buhay niya. Kasi dito pa lang parang may mga pahiwatig na mayroon siyang espesyal na sabihin na nating kalagayang espiritual. At nasa sentro ng lahat ng ito yung konsepto ng ambyan. Isipin niyo to ha. Ayon sa isang albularyo na tumingin sa kanya noong bata pa siya, tayong lahat daw ay mayroong espiritual na kakambal. Isang perpektong kopya natin na kasabay nating nabubuhay pero nasa ibang dimensyon. Medyo mind-blowing, no? At lumakas yung paniniwala niyang ito dahil sa mga karanasan niya at ng pamilya niya. Nagsimula yan sa sinabi ng albularyo sa Bohol noong bata pa siya. Tapos, noong may asawa na siya, grabe, yung asawa niya raw, si Susan, madalas siyang nakikita sa bahay kahit na umalis na siya papuntang trabaho. Minsan, naririnig pa raw niya na naguhugas ng plato pero pagtingin niya, wala namang tao. So para kay Olalo, isa lang ang ibig sabihin nito, totoo yung ambyan niya at ito yung mismong kakambal na sasama sa kanyang paglalakbay. At dito na tayo papasok sa pinakasentro ng buong kwento niya. Ito na yung simula ng paglalakbay, isang karanasan na sinasabi niyang nangyari habang siya'y nasa bingit ng kamatayan. Inilarawan niya yung sandaling yun na parang namamatay na talaga siya. Pero imbes na tuluyang maglaho yung kaluluwa niya o yung espiritual niyang anyo, bigla na lang nagsimulang umakyat pataas. At alam nyo, ang galing kasi napakasistematiko ng kwento niya. Hindi siya yung parang panaginip lang na magulo. May mga step by step na nangyari. Una, umakyat siya sa isang hagdan. Pagdating sa taas, may mga anghel daw na sumalubong. Tapos, binigyan siya ng direksyon at sumakay pa sa parang elevator para bumaba ng isang palapag papunta sa next stage ng journey niya. At yung lugar na pinuntahan niya, isang sangandaan, isang crossroads kung saan kailangan niyang pumili. At dito niya raw nasaksihan mismo kung ano ang itsura at istruktura ng kabilang buhay base sa revelasyon sa kanya. Dito na siya naharap sa isang napakahalagang pagpili. Isang tema na pamilyar naman sa maraming spiritual na kwento, di ba? Sa kaliwa, may daan na madali. Sementado, makinis, parang ang sarap lakaran. Sa kanan naman, isang mahirap na daan, mabato, parang rails down ng tren. Yung unang guide, tinuro siya doon sa madali. Pero may pangalawang boses daw na nagsabi sa kanya na yung mahirap na daan ang para sa kanya. At dahil pinili niya yung mahirap na daan, dinala siya nito sa paraiso. Grabe yung paglalarawan niya eh. Isang napakagandang lugar, bulubundukin, green na green daw, at punong-puno ng buhay. Mga halaman, mga bulaklak. At ito yung pinaka-crucial na point. Yung paniniwala niya na ang paraiso hindi raw nasa ibang planeta o sa kalawakan. Nandito lang din sa Earth pero nasa ibang dimensyon na hindi basta-basta nakikita ng mga mata natin. Okay, so pagkatapos niyang masilayan yung paraiso, hindi pa daw natapos yung tour niya. Meron daw siyang guide na kinilala niya bilang si Hesukristo na siyang nagpakita naman sa kanya ng kabilang mukha ng kabilang buhay. At grabe yung contrast. Sobrang kabaligtaran ng paraiso. Ang impyerno raw ay isang malawak na kawalan. Walang halaman, walang puno. Yung lupa parang kinakalawang at natutuklap na bakal. At ang taning maririnig mo lang daw ay mga sigaw ng paghingi ng tulong sa iba't ibang lengguwahe. At katulad ng paraiso, may lokasyon din daw ito sa ilalim ng lupa kung nasaan yung lava. Pero teka, may isang huling step pa pala bago ka tuluyang makapasok sa paraiso. Kailangan daw muna ng paglilinis. Ayon sa nakita niya, may isang malalim at malawak na ilog kung saan kailangan tumalo ng mga kaluluwa. Para siyang final ritual ng purification para maging karapat-dapat sila doon sa paraisong naghihintay.
Dito ngayon, nagkaroon ng malaking plot twist sa kwento niya. Akala mo, after makita ang lahat, didiretso na siya sa paraiso, di ba? Pero hindi. Sa halip, pinabalik siya sa lupa. At sa pagbalik niya, may dala siyang isang pambihirang regalo, isang kapangyarihan na tuluyang babago sa buhay niya. At ito raw yung mahalagang sandali ng kumpisal niya. Bago siya pabalikin, tinanong daw siya kung ano ang mga naaalala niya sa buhay niya. Imbis na isa-isahin yung mga kasalanan, ang tanging nasagot niya ay, ang naalala ko lang may asawa at anak ako. At para sa kanya, yun yung sign na para sa Diyos, wala siyang kasalanan na labag sa kalooban niya, kaya siya yung napili. At yung regalo, ito yung tinatawag niyang power of mind. Isa siyang kakaibang abilidad na nagbigay sa kanya ng kakayahang makita yung mga bagay na, well, hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. At hindi to basta-basta, 4 na aspekto raw ang meron yung kapangyarihan niya. Una, kaya niya makita ang tunay na pagkatao ng isang tao. Pangalawa, nakikita niya yung mga nakaraang kasalanan ng mga buhay pa. Pangatlo, pati kasalanan ng mga patay na nakikita niya. At ang pinakamatindi, kaya niya raw makita ang mga mangyayari sa hinaharap. Grabe, di ba? Napakalakas na kaloob. Siyempre, para hindi mawala yung regalo at yung mga mensahe, may kasama itong ritual. May malinaw na mga tagubilin para sa pagbabalik niya sa katawan niya. Huwag daw mag-alala, igulong ang katawan ng 3 beses at alalahanin muna ang lahat ng mensahe bago pa man imulat ang mga mata. Parang sinisigurado na lahat ng natutunan niya ay mananatili sa kanya. So, sa pagising niya, hindi na siya ang dating Narciso o Lalo. Ang pagbabalik niya sa mundo ng mga buhay ay may kaakibat ng isang mabigat na misyon. At may physical toll yung paglalakbay niya. Nung nagising siya, pakiramdam niya raw ay parang patay pa rin, na parang hindi dumadalo yung dugo niya. Inabot siya ng 3 araw para lang makarecover. At sa loob ng 3 araw na yun, doon niya ibinahagi sa asawa niya ang buong kwento ng kanyang naranasan. At dito makikita yung internal struggle niya. Aminado siya na siya ay isang taong mahiyain at nerbyoso. So paano niya gagawin yung misyon? Pero malinaw daw ang utos sa kanya at may kasama itong pangako. Tumayo ka sa harap ng mga tao. Ako ang bahala. Huwag siyang matakot dahil may gagabay sa kanya. At napakalinaw ng misyon niya. Una, gamitin daw ang boses niya para magpagaling. Pangalawa, ikwento at ipangaral yung mga mensaheng natanggap niya. At pangatlo, isang babala na marami ang sasalungat sa kanya. To the point na may magtatangkang pumatay sa kanya. Pero, wag daw siyang matakot dahil lagi siyang may kasama. So paano niya hinaharap yung mga hindi naniniwala, yung mga nangungutya? Ang tagubilin daw sa kanya, simple lang. Hayaan na sila. Hindi niya kailangang makipag-away o makipagtalo. Ipaubayan na lang daw sila sa Diyos at siya na ang bahalang husga. At dito nagtatapos ang ating pagtatalakay. Ang kwento ni Narciso o Lalo, totoo man o hindi, ay nagiiwan sa atin ng isang malalim na tanong. Hindi na siguro tungkol sa kung paniniwalaan ba natin siya o hindi, kundi tungkol sa pananampalataya at kung paano natin tinatanggap yung mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Kasi isipin mo, kung ikaw yung nasa kalagayan niya, kung ikaw yung binigyan ng ganitong mensahe, sino kaya ang maniniwala sa'yo?